demonyo! Galingan mo ba, putang ina mo? Manalo, achievement na yon. Why? To all the people of Cebu is being born. We change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ano, nakakulong ako ito! Sino may kasama ka saan? Kasalanan nyo! Tingnan natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! O yun. Fuck you! Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagkamali naman kita, 15 minutes away. Oo, kasi ang totoong domicile ko is Isabela. Yan ang domicile ko. Andiyan ang property ko, bahay ko, kaharian ko, lupain ko, taniman ng mais, taniman ng palay, taniman ng kamuting kahoy, taniman ng mangga, palaisdaan. Yan ang domicile ko at nagbabayad ako ng tax sa local government. Okay? Meanwhile, Thank you. Taga-Paranaque na rin ako ngayon, oo. Taga-Paranaque na rin ako ngayon, oo. Kung a-action ako bilang ama, ang inaalala ko, baka ma-forum shopping. Oo, kasi ang totoong domicile ko is Isabela. Ayoko ma-forum shopping. Ako naman kinasuhan ko si FG. Hindi ako makikialam. Ang inaalala ko kasi, baka gumawa ako ng aksyon, ay ma-forum shopping lang. Ma-forum shopping lang. Taga-Paranaque na rin ako ngayon, oo. Oo, kasi ang totoong domicile ko is Isabela. Si makaogag na makabaho, na mukhang mongoloid, na mukhang sintu-sintu na abnoy, iyan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O, yan. Okay, ma-double jeopardy o ikaka-forum shopping o whatsoever kung ano man tawag nila doon sa gagawin nilang hakbang. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago po sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest pastor sa balat ng social media. Siya ang unang nagkaso, strong. Kinang-ina mo, hindi mo ko kaya. Araw-araw ka maaasar sa akin. Plus, may kaso ka pa ha. Kinang-ina mo, wawakasan kita. Lahat na nilabas mo sa akin, pagbabayaran mo lahat sa korte yan. Ang dami nun, oo. O type, kapasok kita sa kulungan. Kinang-ina mo, ogag. Magsaya-saya ka na, bilangin mo na yung oras mo natitira. Tarantado kami ng minuto. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulan ang kita. Umuulan na. Nung siyang kinasuhan, biglang humina. Alam niyo sir, ang natitira sa akin, halos wala na. Open ho ako. Open ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yung laging may second chance. Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. But, if they want to buy out peace, my house is open. I'm willing to lay down cards dahil sa message niya. Ano bang akala mo? Ikaw ang hari ng mga hari? Hindi ka pwedeng makasuhan? Gawin nyo na! At tagal naman, anong kaso? Oh, anong kaso? May kakaso ng pamilya. Ano? Anong kaso? Ang tagal naman, gusto mo pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Oh. Oo, patong-patong, nakaso ka ngayon. Oo. Bakla yan, oh. The biggest! Super sinungaling sa balat ng social media. Kitang-kita na po, pero hindi pa rin naamin. Patay kung patay, buhay kung buhay. Oo. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Oh, Vice, yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin.
nagkasama kami ni Vice, ni Benjo Bernabe. Oo, isinama ko siya, ihinarap ko siya kay dati, ngayon presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Oo. May picture pa kaming tatlo. The biggest fraternity guy! Minsan akro, Long live sa mga kabrad ko, ha? Sa Alpha Kaparo, ha? Oh, long live, long live! minsan mason, at minsan parte ng crime buster. At syempre, lahat ng member ng Crime Buster, shout out sa inyong lahat. At alam niyo naman, suportado ko kayo diyan. At syempre, mas madalas po siyang gobernador sa kulungan. Ako nakulong! Totoo yun! Hindi ko yan i-deny. Yang kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga! Naggobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo ba yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinang ina mo. At syempre, legendary Sputnik daw siya. Kosa! Sinasabi, hindi raw ako Kosa eh. Hindi raw ako Sputnik, Kosa. Unang-una, gusto ko sabihin sa iyong makaongga, si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang governor, ha? Tandaan mo yan, ha? Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto ng pangkat namin para maging governor yan? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik! Suputnik ka! Tangina mo! Suputnik ka! Oo, huwag ka magsasabi na Sputnik. Baka magalit sa iyo yung buong pangkat ng Sputnik. Huwag mong idadama ang Sputnik, ang samahan namin. Huwag mo sasabihing Suputnik. Kasi hindi yun maganda. Suputnik ka! Suputnik ka! Suputnik ka! Tangina mo! Kaya ngayon, malapit na siyang madonat muli. Kahombre, sabay-sabay. Tunatin mo ako. Palakpakan sa ulo ang putang inang yan eh. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 33 videos kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Yes! 33! 33! Grabe to! At ayon sa mga kupal sa internet, ito daw po ay isa sa mga legendary nagatas! 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 Gatas na gatas, mga kahombre ko, and we are still making millions! Paldos! Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video natin, mga kahombre ko, tinalakay po natin ang pagbabago ni Norman Gusgusin at pagkapahiya nito sa Vice Mayor ng Parañaque. Actually, naalala ko lang, parang cycle. Bago ako makulong, nakasabit silang lahat sa laylayan ko. Yung mga politiko. Oo. Kaibigan, boss, amo, manager. Yun ang tawag. Kaibigan, boss, amo, manager. Kulang na lang, halikan yung sapatos ko. Umuulang ako sa request nila. At wala po tinanggihan. Now, pag nung ako'y nasa loob ng kulungan, hindi ko may pagtanggol yung sarili ko. Yung bombardment ng tao, sobra, grabe, bombardment. Nung mga, syempre yung mga galit sa akin, yung mga tinamaan ko. Tapos, idagdag na natin yung, alam nyo na, yung mga, hindi naman lahat, but a few members of the men in uniform who accept money from my nemesis, my enemy. Di syempre, sinisiraan ako. Grabe. Isa-isa sila, naglalayuan. Nung lumaya ako,
naglalapitan. Ngayon, may ilan-ilan akong itinuring na kaibigan. Abay, idinay ka na. So, opinion nila yon, irespeto na lang natin. Tama yon. Wala akong masasabi sa kanila. Go ahead. But you will be remembered. Ika nga, ang gulong ng palad, di natin masasabi. Grabe mga kahombre ko! Dito na po lumalabas ang pastoral skills ni Norman Gusgusin kung saan na-activate po yung pagiging banal niya. Dito, mapapansin natin na merong pagsisisi, merong patutsada, at meron pong patama. Dahil alam ko na yan, oo. Siguro, tinatry niya na kalabitin yung strings. Tangina, I can pull the string, tarantado. Ang problema ngayon, mga kahombre ko, yung pong strings ng gitara niya, no? Pudpud na, wala na po, nasira na. Naalala ko, baka biglang malagot tong string nito pag kinalabit ko. Puta, kinakalawang na eh. He is on his drama mode kasi ramdam niya na hindi kami nagbibiro. Alam mo, Norman Gusgusin, ikaw lang naman ang nagpasimula ng kaso-kaso na yan. Para sa akin, this was just all content. Alam mo yon? Nung simula, nung start, kitang-kita naman, mga kahombre ko. Pero, nung nagsalita ka na ng kaso-kaso na yan, at nalaman ko na napakaraming natarantadong OFW ay talagang ipoporso ko ngayon na ikaw ay makulong. Oo. Eto pa mga kahombre ko. Noon, madalas niya pong ulit-ulitin na ako daw ay mahohoyo, Ipasok kita sa hoyo o kitnam. makukulong, Dahil ikaw, makakulong ka eventually. tutunawin, O gag, kinangina mo. Malapit ka ng matunaw. Yun. Anong nangyari ngayon, Norman Gusgusin? Mukhang hindi mo na yan maulit, Ha? Kasi nakahanap ka ng katapat. Uulitin ko, social media man yan, personal man yan, sa buhay man yan, hindi ka mananalo sa akin. Kasi ako talaga ang katapat mo! Ngayon, tatakutin nyo kung matitibay mga abogado ng asawa niya. Bring it on, baby! Ang tinatakot, yung dati ng takot. Pero yung taong nanggaling na ng kulungan at nasanay sa mga kasuhan, tatawanan ko lang kayo. Bring it on! Pagharap ko pa lang sa piskal, dismiss agad yung kaso na yan. Bakit? Alin, yung kotse-kotse? Naikakaso nyo sa akin? Bakit kasi pumunta yung kotse sa bahay ko at nagpupumilit pumasok? O di na-picturean yung plate number, nagawan pa ng report ng buong subdivision, pati ng mga gwardiya, nakalagbook pa. O, di natural, ipapahanap ko yung lintik na kotse na yan. Sige na, huwag niyong gawing kahiya-hiya yung sarili niyo sa harapan ng korte. Mapapahiya kayo. Pag na-dismiss, bubeltahan pa kita. Actually, pwede ka na idamay sa kaso eh. Kasi pinagamit mo yung sasakyan para may pagtangka sa buhay ko eh. Connivance kayo. Huwag niyo akong pinagtatatakot sa ganyan. Paano hindi ka marunong mandamay? Anong tawag mo dito? Putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo to at na mapanood ng asawa mo to kung paano kita lapastanganin ngayon? O pati mga pipinsyan mo, mga nagko-comment dito, yung kamag-anak nyo na si Makagago, duwag. Di ba Makagago, di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. Di ba? Ulitin ko, aaraw-arawin kita hanggang sa mapanood ng anak mo, ng kaibigan mo, anak mo, ng kaibigan mo, ng mga magulang mo, na may isang FLM, okay? Na winalang yaka kasi nga walang yaka. Para hindi ka ba nahihiya mapapanood ng anak mo to? Mapapanood ng pamilya mo to? Na puta wala ka palang bayag, duwag ka. Hindi kita inaano. Kahit kailan, hindi ko dinamay ang iyong pamilya. Kung sino man yung nandadamay sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa tsuhin mo, sa kapatid mo, hindi ako yun.
Never ko ginawa yan, ha, Norman Gusgusin. Kasi ako naman, hindi naman ako tulad mo na hindi gumagamit ng utak. Alam ko na mga walang kinalaman yan sa feud na ito. Tama? Kaya pansinin mo, Norman Gusgusin, sino ba yung kino-content ko? Ikaw lang. Si Casper, minsan-minsan lang, pero hindi yan ang focus ko. Kasi hindi kita titigilan. Ikaw lang. This is just between me and you, hindi about sa ibang tao. Ikaw ang nandamay sa aking pamilya. Tama? Oh, eto ang patunay ulit. Oh, yung anak ni Makagago, panoorin mo to. Oh, yung tatay mo walang bayag, gagabalat. Oh, yung asawa ni Makagago, oy, kung sino ka man. Oh, panoorin mo to. Oh, yung asawa mo walang bayag, gagabalat, puro bunganga lang. Oh, yung mga magulang ni Makagago. Hindi ho ba kayo nahihiya sa anak nyo? Yung anak nyo, puro bunganga ang dala, pero ang bayag gagabalat, balat lang ang natitira. Advice ko sa'yo, Makagago, buslugin mo yung bayag mo. Hipokrito ka. Ha? Hindi na talaga masala ang mga kasalanan mo. At saka anong pinagsasasabi mo na naidamay lang ang may-ari ng Challenger? Ako nga may-ari ng Challenger. Gets mo? Hindi ka kasi updated. Ang dami mong kabalbalan na sinabi. Tingnan mo. Naglabas daw ng certificate of registration ng ORCR ng kanyang Challenger. Eh, malamang. Eh, puta na yung record natin galing mismo sa computer ng LTO yun eh. Na babae nakapangalan eh. Tapos utang sa bangko eh. Kinang ina mo makaogag? Babahig ka pa? Biggest Abnoy! Kita mo to? These are all libelous statements. Wala kang patunay na ito ay hindi ko pabayad at inutang sa bangko. Wala kang patunay. Ni hindi nga updated. Yung pinaglalabas mo. Kaso lang, nakasira ka ng tao. Gets mo? Ang binanggit mong pangalan ay isang malaking negosyante. Naiintindihan mo ba? Yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. Ayan ang record. Ayan. Hindi basta-basta tao. Kahit wag na yan negosyante, hindi na yan negosyante. Doon na lang tayo sa private person yan. Bakit mo dinamay? Binanggit mo ang pangalan, binanggit mo ang address. Tapos sasabihin mo ngayon, nakaramdam ka ng threat sa buhay mo at nilusob kita sa loob ng iyong bahay. Tama? Bahay mo ba yung buong subdivision at yung private road? Oo, hindi. Hindi nga ako pinapasok ng guard kasi ayaw mo daw, di ba? Tapos uulit-ulitin mo na ikaw ay nilusob. Grabe. Tunaw na talaga yung utak mo. Oo! At ngayon, sinasabi mo, kompleto daw ang report niya, mga kahombre ko. Pati daw logbook ng security at plate number ng kotse. Hindi nga ako pinapasok. Bakit ako ilalagin ng security nyo sa village na yan? Hindi nga ako pinapasok. Naintindihan mo ba yung logic? Ha? At kahit gayon pa man, ipinahanap mo kuno kung sino ang may-ari ng Challenger na yon. Sana kinip mo na lang sa sarili mo. Bakit mo pa ipinagkalat sa publiko? At huwag mong kakalimutan, ikaw ang paulit-ulit na nag-imbita sa akin dyan. Pero duwag yon. Oo, duwag yon. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Di ba? Bakit di ka pumunta? Asan na? Di fake news ka na naman.
Poki ng ina mo? Poki ng ina mo? Hindorotot ka. Wala ka napatunayan sa isa sa basta sinabi mo. Tapos sabi mo, pupuntahan mo ko. Poki ng ina mo, puro ka daldal. May sinasabi ka pang ilalive. Asan ang live mo, poking ina mo? Pupunta kita sa bahay mo, asan na? Asan? Asan na? Bobong putang ina to. Bobong nila lang ang putang ina. Puro kakahambugan. Wala ka na tuloy views, puking ina mo. Bakit di mo magawa ngayon? Di napahiya na naman. Ibig sabihin, puro kakatarat-taduhan. Bugok. Sinabi mo, ilalive mo po, puntahan mo ako sa bahay ko. Asan na? Puking ng ina mo? Puro kakahindutan. Asan na? Hinihintay na ng mga viewers mo yan. Mapapahiya ka, men. Men, mapapahiya ka, men. Sabi ni Miss Yama, go boss, mapapahiya ka, men. Ngayon, nagsabi ka pa, pupuntahan kaya sa bahay niya. Wala yung waiver na yan. Pupuntahan ko sa kanya. Ilalive ko mismo, abangan nyo. Wow! Asan na? Puking ina mo, asan? Tapos ngayon, magrereklamo ka? Na para bang ako pa yung mali at ikaw lang yung tama sa buong mundo? Ay nako, hindi ka uubra. Hindi! Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Naisip ko, baka may anak din. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Para lang matapos na. Hindi pa rin sila tumigil. And then suddenly ho, binigay sa akin ng security guard yung screenshot ng plate number ng sasakyan na ginamit niya. Hanggang sa nakuha ko yung plate number. May rights naman po ako para kunin yung plate number kasi yun ho yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa aking pamamahay. Kahit kailan, Norman gusgusin, hindi ko i-judge. Iyang prinsipyo at dignidad mo. Kasi sa bawat isang tao sa mundong ito, yan talaga ang mga pangunahing nasa sarili mo. Ang prinsipyo at dignidad. Hindi ko yan i-judge kasi hindi ko alam kung gaano kabigat yan sa'yo. It's okay, sa'yo na yan. Ang pakikipag-ayos at ang pagbigay ng second chance is too late now. Talagang didikdikin ka namin ng kaso ngayon? Oo, ikaw ang nagpasimula niyan. Alam niyo sir, ang natitira sa akin, halos wala na. Yung prinsipyo at paninindigan na lang medyo natitirang konti. I wish to keep that intact. But open ho ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yung laging may second chance. Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. But if they want to buy out peace, my house is open. I'm willing to lay down cards. Uulitin ko lang, kung hindi ka rin naman nagkaso, hindi kita kakasuhan. Sanay kami dyan na nadadamay misis ko sa kung saan saang kalokohan. Okay lang kami doon. Hindi kami magkakaso sa'yo kasi sayang lang oras, alam ko. Kaso iba ka. At yan ang gusto ng mga tao, ang ikaw ay makulong as soon as possible. Kaya talagang tinatrabaho namin yan. Dikdi ka ng malalayan. Gusto ko nga, sa totoo lang mga kahombre ko, sana, realistically speaking, siya'y mahoyo ngayong Pasko. Pero hindi ganon yon. Kasi may due process yan. Sa tansya ko, mga kahombre ko, mga January katapusan yan. Yan, binibigyan na kita ng time frame. Sa tingin ko lang, mga January katapusan yan. Kasi meron pong due process. Hindi natin pwedeng madaliin yan.
Sa tama tayo. Sa legal way tayo. Exciting to. Ang kapal pa ng mukha mo, ha? Sa legal way mo pa to dadaanin, ha? Grabe ka naman. Eh, wag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, na itong tao na ito ay out on bail pa lang. Gumawa ka ng katarantaduan knowing na out on bail ka. Kumbaga, nagbayad ka lang sa korte para ikaw ay magkaroon ng laya. Habang hinaharap mo pa yung mga naging kaso mo, tas gumawa ka na naman ng sakit sa ulo, grabe naman ang tindi mo, Norman Gusgusin. Ganto kasi yan, mga kahombre ko. Ang lagi niya kasing naiisip, basta pinagmumura ka niya, kung ano-anong pinagsasabi niya sa'yo, at kung ano-ano ang mga gagawin niya sa iyong pagbabanta, aatras ka na. Ganyan kasi yung mga ibang influencer na tatakot talaga sa kanya. Hindi niya alam na si Makagago Wazapman ay super tigas. Oo, hindi ako maapektuhan sa mga ganyan. Pangmahinang nila lang yan. Gets? Hindi ka mananalo sa mind games pagdating sa akin kasi ako ang totoong batang social media. Ang pagkakamali ni Ogag, sinubukan niya akong balahurain. Ang hindi niya alam, batang social media rin ako. Oo. Batang social media, batang kulungan pa. Wawakasan kita. Hindi mo ko kaya, Norman Gusgusin. Totoo yan! Pagbabayaran mo. Promise. You will pay. Hindi kasi kagabi, habang naka-live ako, kami nagpadala ng message. Sabi niya, boss, pwede ko i-flex. Baka pwedeng hustisya naman kay Francis M. Ito po, pakihanap nyo. Alam nyo naman yun. Opo. Alam nyo naman yun. Sabi niya, baka pwedeng hustisya. Sabi mo sa akin noon na ako ay... Alam mo, si Makagago, huli na. Okay? Yang mga yan, nilabas na ng mga basher ko yan. Dati pa, 2020 pa. Si ibig sabihin, si Makagago, kalkal basura. Okay ng ina mo. Kalkal basura ka. Tangina mo, kalkal basura ka pala. Ay, kumakain pala ng pagpag yan. Pagpag ang kinakain, nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagod to, pagpag. Yung ano daw, yung voice recording na, hindi, naniningil kasi siguro kay Bernard. Tinrayway ko yun eh. Alam mo naman, 400 billion na utang sa akin nun. Sabi ko, pare, padala mo na ako kahit 300. Kailangan ko pang pumunta rito sa Inidoro para, kasi doon sa may Inidoro, may butas eh. Oh. Eh, di ba patago yung cellphone? Doon ka magse-cellphone ko sa abing signal. Oh, ganun. Eh, siyempre, itong tarantado yung yaman, nirecord yun. Di ba? So, pinagdugtong-dugtong nila. Hindi naman yun yung buong video eh. Pare, hindi na ako makakatulog. Kailangan ko na magbayad bukas. Di labas. Di pukin ng ina mo, kumakain ka pala ng pagpag. Pukin ng ina mo, yung issue mo na yan, matagal ng issue yan, 2020 pa. At hindi nakaporma yan. Ngayon, binubuhay mo, pukin ng ina mo. Di kumakain ka ng basura. Yang mga pinakikita mo, puro recycle. Akala ko ba kumakain ako ng pagpag? Kung ako kumakain ng pagpag, ikaw kumakain ng pagpag ng pagpag. Alam mo ba na mas matagal pa to sa naging mga issue mo? Bata pa ako niyan, 17 years old. At Norman Gusgusin, hindi na namin kailangan ng paliwanag mo. Kasi ako na mismo nagpaliwanag niyan sa content ko na Rise and Fall kay Makagago Wazapman. Part 1 at Part 2 yan. Marami pang susunod dyan. Kasi tungkol sa buhay ko yan. Hindi mo na kailangan mag-imbento about sa career ko. Ako na maglalahad ng buong storya ko. Alam mo yon? Walang problema doon, Norman Gusgusin. Everybody knows that. Sino ba naman di nakakaalam yan? Yan yung nag-trending dati na isa sa mga katarantaduhan ko. Hindi ka kasi nagre-research? Oo, basta ka lang tama ng tama kung ano-ano na lang, tama? Baka pwedeng hustisya naman kay Francis M. Anong hustisya? Ano superhero? Hindi na to pandemic.
hindi ka na makapanloko ng utak ng tao. Bukas-kas na ang utak ng mga tao, Norman Gusgusin, ha? At dito, mga kahombre ko, hindi mo nakakailanganing manghingi ng hustisya kasi tapos na yan. Mismo yung pamilya nila at ako ay nakapag-ayos na. At kung ano man yung hustisyang inihingi mo, ha? Dapat sila yung gumawa nun at sila yung gumawa nun before actually. Tandaan mo yan. At ano nangyari nun? Nag-ayos na po kami. Oo! Ayan na sinasabi ko sa'yo, Norman Gusgusin. Humingi na ako ng pasensya dyan because I was too young at sobra pong disturbed ang utak ko. At nakita ko dito, nagulat na gulat siya. Ay, putang na. Grabe pala to. Hayop pala to. Kopal pala talaga to. Ganito ba to? Hindi ko alam eh. Kita mo na, Norman Gusgusin. Nakatapat ka talaga na mas tarantado pa sa'yo, di ba? Kaso lang, ang diferensya ko lang kasi sa'yo, no? Walang humahabol sa akin ng mga OFW, ng mga tao. Walang ganun. Pero, yung part na yan ng buhay ko, ay literal na pinagsisihan ko na yan. Yan, hindi ko na yan inulit kahit kailan, mga kahombre ko. And actually, kaya po nabuhay ang salitang repent. Alam nyo na yon. Huwag na tayo magpaulit-ulit. Hindi ko naman siya, wala akong personal na galit dyan. Hanggang dun lang sa gumanti lang ako dahil nakakaapat na video na siya sa akin, parang ginawa, pinagkakitaan na ako. Anong sinasabi mo na nakaapat na akong content sa'yo? Dalawang content lang ang ginawa ko sa'yo at full documentary pa yun. Ayan Binasa-basa ko lang dyan yung mga nakaraan mo dahil ikaw nga ay public figure. Malamang sa malamang, iko-content ka ng mga content creator. Tama? At kung tayo ay aatras, Norman Gusgusin, alam mo ba kung ano yung nauna kong content sa'yo? Pinagtatanggol kita. MG, ano ba talaga? Ano sa tingin mo ang pangyayari na to? Sa tingin mo ba, ano ang nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga kahombre ko, at the end of the day, you know, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na influensyahan niya ako. Sabihin natin na paniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay na-influensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge na, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I've never done things like this na dito na ako sa Manila tumutulong. I've never done that. But at the end of the day, nagkaroon kami ng chance na gawin yon kasama ng mga colleagues ko. So, at the end of the day, we've done it. Kita mo na, Norman Gusgusin. I was one of the many na naniniwala sa'yo dati. Bakit ganyan ang mindset mo? Parang ginawa, pinagkakitaan na ako. Normal lang na pagkakakitaan kita. Huwag kang madamot. Malamang, di ba? Ikaw nga, pinagkakakitaan mo rin ako. Pinagkakakitaan mo rin yung ibang mga tao. Ganon talaga yun. Huwag kang madamot kasi influencer ka. Depende na lang yun kung gaano ka kagaling manggatas. Hindi nga ako marunong mag-edit ng video. Tignan nyo naman, ang pangit-pangit ng edit ko kasi hindi ko naman huhanap buhay talaga yan. At for your information, hindi pa ako sumasahod dito. Paano hindi mo hanap buhay ang YouTube? Walang araw-araw kang naka-live, araw-araw kang nakasahod sa mga palipad sa'yo. Di ba? Ngayon, kapag walang palipad, ganito ang sinasabi mo. Janice Pascua, tawa ng tawa. Magpakulay ka naman pwede ba tawa ka lang ng tawa dyan? Kanina pa ako nangangawit dito, wala pang kita. Hindi mo pa trabaho yan sa lagay na yan. Bakit? Ano bang trabaho mo? Ha? Sige nga, sabi mo nga dito ang trabaho mo. YouTuber ka, wag kang mang-aning. Ikaw ay influencer. Influencer ka lang. Gets?
Parehas lang tayong influencer. Wala kang koneksyon, wala kang bilyon-bilyon, wala! Mas mababa ka pa sa akin, real talk yan. Babasagin kita ng babasagin hanggat hindi yan napasok sa nuknuk mo. Kasi legitimate, wala ka talagang kwenta. Wala! Mas mababa ka pa sa akin. At ipapakita ko yan sa inyong lahat, mga kahombre ko. Wala na yan. Lahat ng pinagsasabi niya, puros kasinungalingan. Lahat ng connection niya, hindi po totoo. Lahat ng dinadamay niya ng mga pangalan, madalas siyang tinatadyak-tadyakan lang. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Siya lang po talaga yan sa kanyang fairy tales at fantasy world. Me and the president. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Si Ime. Naku, hindi namin kamag-anak. Alam nyo, lahat ho tayo nagkasala. Totoo ho. Pinatawad ho ng Panginoong Hesus lahat ng kasalanan, maliban sa isang kasalanan na walang kapatawaran. Ay kahit sa sinong magagaling na pastor yan, kapag ka sinabi nilang ito'y may kapatawaran, hindi na ho ako maniniwala sa pastor at sa pare. Kasi Biblia na ho nagsasabi, maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Ika nga, magsisi ka man habang buhay, magpakabait ka man habang panahon, ay wala na hong kapatawaran yan. Biblia na ho may sabi niyan. Huwag niyo na ho ipagtanggol. Biblia na ho may sabi niyan eh. Yan ho ang kasalanang walang kapatawaran. Ang pamumusong sa banal na espiritu. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, siya lang po ang papatawarin ng Diyos. Hindi po ako patatawarin ng Diyos. So, ibig sabihin, siya lang po ang pwedeng gumawa ng mga kabulastugan ng paulit-ulit. Kasi kumbaga sinasabi niya, hindi totoo yung salitang repent. Hindi totoo lahat ng yan, mga kahombre ko. Basta, pagka may kasalanan siya, yun lang ang pwedeng patawarin. Pero si Makagago, hindi po pwedeng patawarin yan, mga kahombre ko. Kasi para sa kanya, si Makagago ay walang kapatawaran. Grabe talaga to. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Sarpalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may mongoloid kang anak, tapos umaasa ka lang sa 4-piece dyan sa Hawaii, pero kung makaasta ka sa social media, feeling mo may pera ka. Mongoloid siya na sinto na abnoy. Si Gago, mongoloid yan. Mongoloid na sinto abnoy. Nuknukan ng pangit na mukhang koke, na iti na mukhang mongoloid na sintong abnoy, yun ang pagmamukha niya ni Makabaho. Hindi katulad mo, utak mongoloid ka, koke, abnoy, sinto. Diba? Yung mata mo, diba? Mukha mo si koke. Sa totoo lang, kung ako hindi patatawarin, ikaw tatadyakan ka sa langit, boy! Talagang tatadyakan ka sa langit ngayon, di ba? Ano sinasabi mo? Ano yan? Ako lang may impyerno? Hindi ako papayag. Isasama kita sa impyerno. Mga salitang lapastangan. Eto na. Ang mura. Alinmurang pananalita. Alinmangmurang pananalita. O lapastangang pananalita. In English, profanity, cursing, obscenity, at iba pa ay isang nakakasakit na gamit ng wika ayon sa pamantayan ng lipunan na maaari ding tawaging pagtutungayaw, pagsumpa, o masamang salita. Ayan ang salitang lapastangan. Number 1, mura. Grabe naman pala talaga ito si Pastor Mangusin, mga kahombre ko. Mukhang nahawa na po siya sa kanyang kapatid, na pastor. Banal na aso at santong kabayo, mga kahombre ko. Napakatibay po ng sikmura nito. Halatang buwan na putong hindi nakakatikim ng Aquapana Toscani. Tubig lang na iniinom ko, Aquapana. Alam na nila, alam na ng mga waiter dito pag dumating ako. Yung tubig na iinimin ko, Toscani agad, Toscani. Aquapana, Toscani, Toscani, Aquapana.
So, ibig sabihin, mga kahombre ko, kapag po ang mura ay galing sa bunganga ko, wala po yun kapatawaran at kalapastanganan po yun. Pero kapag ang mura po, mga kahombre ko, ay galing sa kanya. Makagago, putang ina mo, puki ng ina mo, kaputa-putahan ng ina mo, bakla ka, duwag ka, hindorotot ka, hindi ka makapalag. Hamon ka ng hamon. O, tinatanggap ko, hamon mo, putang ina mo. Gumawa ka lang ng waiver. Magpirmahan tayo, walang di bandahan. Yun na. Gawin mo na. Wala ka nang iaalibay dyan, puking ina mo. Okay lang yon. Ay, nako, Norman Gusgusin. At ano? Itong ginawa mo na to, ay ito ang paliwanag mo. Yung nakita yung video ko na nagkakatuwaan kami. Ang lalaki naman ng mga litrato mo, pare. Ito, pare, videoan mo ko. Hinaplos ko kayo, tapos nag-cross ako. Now, bako ko ginawa yun, sinearch ko muna kung ano ibig sabihin ng sign of the cross. Ang sign of the cross po ay pagpapaalis ng demonyo. Yan po yung talagang kahit i-search nyo. Ibig sabihin ng sign of the cross, pinapaalis mo yung masamang espiritu sa iyong harapan. Pinapaalis mo yung mga demonyo sa iyong harapan. Oo. So, hindi ho yung sign of the cross ay pagsampalataya. Hindi po yun. So, hindi ko ho sinampalataya ang sarili ko. Yung sign of the cross, hindi po yun pananampalataya. Yun po ay pagpapaalis ng mga demonyo sa iyong harapan. Yun ho yun. So, wag niyo hong isipin na sumampalataya ako sa sarili ko. Hindi ho. Walang ganon. At yun ay katuwaan lang ho namin. Nagkatuwaan lang kami. Now, yung pagsa-sign of the cross, hindi yun pagsamba. Ang ibig sabihin ng sign of the cross ay pagpapaalis ng mga demonyo sa harapan mo. Feeling ko marami hong demonyo sa harapan ko noon. At saka, ang totoo nung katuwaan lang yun. Yun naman pala eh. Nagsasalita ka ng something na banal, sinasabi mo na pagpapaalis lang yon sa demonyo. Tas bigla mo rin babawiin at sasabihin mong katuwaan lang ito? At saka, ang totoo nung katuwaan lang yun. So ano ba talaga? Religious, tas sinasabi mo katuwaan? Aba, nako mga kahombre ko, iba na ho talaga ito. Catholics make the sign of the cross to honor the Trinity and as a powerful prayer that signifies their faith, devotion, and belonging to Christ. It is a sacramental act that blesses the forehead, lips, and heart, and is used to invoke God's grace at the beginning and end of prayers and throughout the day. Diyos ka ba? Ikaw ba ang sang makapangyarihan? Siyempre hindi. Bastos ka! Yan yung totoo mga kahombre ko. Kasi tinatarantado mo ang relihiyon nating lahat. Pangit yon. Pangit yon. Huwag mong gagawin yan, pero ginawa mo. Ang lakas mo makapuna, pero hindi mo mapuna ang sarili mo. Oo! Boss, matagal na yan. Nagsisi na siya. Nagrepent na siya. Alam mo ba ibig sabihin ng repent? Paki-explain nga kung paano siya nagsisi. Saan banda siya nagrepent? Kaya ako nga siya tinadtad ng kaso, di ba yan ang trabaho niya? Trabaho niya yung manira ng kapwa niya. Yun nga yung pinambubuhay niya sa pamilya, di ba? Yung paninira ng kapwa. Di ba? Asan ang repentance doon? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Norman Gusgusin. Panay ka, Judge. Kaya ka naman makakasuhan ka na naman ng patong-patong ngayon. Kasi una, sa kotse, sinasabi mo na hindi naman ako nagbabayad, wala kang patunay. Ngayon naman, sinasabi mo na yung paninira ko kuno sa internet, yun ang pinangkakain ko sa aking pamilya. Wala ka talagang ka-idea, wala man lang nagre-research para sa'yo, wala talaga. Hindi mo na alam kung ano ba talagang nangyayari ngayon. Kung sino na ba talaga si makagago ngayon. Tandaan mo, Norman Gusgusin. Kung ako ay ganun pa rin, na naninira pa rin ang kapwa, nagsisinungaling, o nananarantado ng kung sino-sino, lahat tulad ng ginagawa ko dati, di ba?
Sana, Norman Gusgusin, walang sumusuporta sa akin. Eh ngayon, ba't napakarami sumusuporta sa akin? Maraming naniniwala at nakakatulong din ang mga ginagawa kong expose sa mga tao na maybe maloloko, na maybe baka pwedeng maloko, at maybe niloloko na sa ngayon. Hindi mo lang alam pero napakarami ko nang natulungan na mga kahombre ko na nagme-message sa akin privately. Nabuti na lang pala na in-expose mo si Gento kasi plano ko pa namang mag-invest dyan. Buti na lang pala in-expose mo si Gento kasi kung hindi, maloloko sana yung kapamilya ko. Buti napanood ka namin. Yan na yung bagong ako, Norman Gusgusin, dahil sa salitang repent. At teka lang, hindi ba ikaw yung gumagawa niyan ngayon? Ang tibay ng magnami, nakapanty parehas. Tingnan mo. Isang bondat na mukhang tutubi, wait mo, tibay. Mukhang tutubi, nakapanty, Hindi na nahiya, ang laki ng puso mo. Ano pa talaga, talagang ipinangalandaan pa talaga yung laki ng puso niya. Buti sana ko sexy. Ang dami po na po natin. Punong-puno pa naman ng kuyukot. Kung sexy sana, okay. Kaso makuyukot Idol, di ka daw naka-escort kay Mayo, mabaho daw bunganga mo. Tarantado, kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo. Si Mayo, di naka-score. Bago daw buwang ako. Tarantado, kumakain ng burat yun. Bobo. Kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng titi yun. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, paki-lips to lips na lang yung edits ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? Kung ikaw yung bata ni Mayo, kung syota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, yung syota mo, pinakakain ko ng titi yan. I-lips to lips mo yung edits ko, bobo. Ikaw yan Ipo-point mo sa akin ikaw ang gumagawa niyan. Hindi lang yan, dagdagan natin, ginagawa mo pantanga at kengkoy ang sarili mo. Sabi ni Stephen Salva, Boss, good evening. Pa-shoutout sa mga kawork ko sina Patrick, Gary, and Mr. Krabs, owner ng restaurant ng Krusty Krab sa Pasay City. Pag nag-dine-in kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Boy! Pwede? Sige. Sa ano? Ano yan? Saan yan? Krusty Krab. I-search natin. Ha? Ipopromote ko na to. Andiyan pa naman yung mga tropa pits ko. Yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin. Krusty Krab, Pasay. Wow! Krusty Krab Seafood Restaurant pala to. So, Fabian Miranda, hindi naman naninira si Makagago. Nagsabi lang siya ng totoo. Kaya pala tadtad ng kaso dahil totoo. Kaya pala tinagtad ko ng kaso. Sa tingin mo, kung totoo sinasabi niya, tatanggapin sa korte yung kaso ay kinaso ko sa kanya? Sa tingin mo ba tatanggapin ng korte yung mga kaso ay kinaso ko sa kanya kung hindi totoo? Kung yung lahat na sinasabi niya ay totoo? Totoo ba yun? Naninira siya ng lahat ng tao? Lahat ng araw-araw na ginawa niya, paninira sa tao? Paano naman naging totoo yun? Dito wala akong galit sa kanya. Personal, wala akong galit ng personal. Sabi ko nga kung ano yung ginawa niya sa akin, hayaan mo ng korte mag-decide. Anong pinagsasabi mo, Norman Gusgusin? Hindi ka naman nag-file sa korte. Nag-file ka sa prosecutor's office, hindi yun court. Malamang, lahat ng reklamo mo, lalo na't direct filing, tinatanggap yan. Kasi ganun talaga sa prosecutor's office. Kaya yang mga kabalbalan at kasinungalingan mo na yan, na pumunta ka sa cybercrime, ganito, ganyan, tatadyakan ka lang dyan. Kasi wala ka namang tunay na patunay. Sa prosecutor's office, mga kaombre ko, para lang po siyang pinataas na barangay. Kumbaga, doon ka magre-reklamo. Tama? Kaya nga, complaint. Kaya nga po ang tawag complaint affidavit. Ano ba sa Tagalog yon? Naghain ka ng reklamo. Tama? Then eventually, kapag ka napatunayan na merong prima facie evidence or probable cause, itataas po yan
sa RTC level, Regional Trial Court, or else baka naman sa METC lang. Gets? Yun lang naman yon mga kahombre ko. So, itong salita na to ni Norman Gusgusin, halata mong wala siyang mga abogado. Una sa lahat. Pangalawa, sinungaling. Pangatlo, nagfi-feeling strong. For no reason. Norman Gusgusin, lahat ng pinagsasabi mo, lahat yan, sinasampal lang namin yan. Kasi hindi kami mga bobo dito. Meron kaming mga utak at malawak ang utak namin, Norman Gusgusin. Hindi na magwo-work yung mga ganyang pananakot mo at mga kasinungalingan mo. Misleading informations mo. Wala na. 2025 na. Wala ka nang matatakot. Wala ka nang maloloko, mapapasinungalingan. Kaya nga ako nandito para hindi mo na magawa lahat yan. Para hindi mo na ma-misinform ang mga tao at matakot for no reason. Hindi ka nauubra, tapos na yan! Lyric Yuson, Idol de Calibre, lumabas na ang tunay na motibo ng humanitarian ni Makagatas sa live niya. Gusto niya lang pala i-promote ang Polo Lopez Foundation nila para kumalap ng donator. Naninira na naman siya ng isang foundation na lehitimo. Alam mo, Norman Gusgusin, ang isipin mo, kung paano mo magagawang lehitimo yung mga foundation na itinayo mo na mga illegal. Ayon yan sa mga article ng mga news portal. Di ba? Huwag mong igaya ang Polo Lopez Foundation dyan. Kasi 2008 pa yan. Nandyan na yan. Hindi po namin kailangang i-promote yan, mga kahombre ko. Kasi ano pa tingin mo, Norman Gusgusin, ha? Nag-humanitarian o nag-charity lahat ng mga negosyante. Tapos ang gagawin yung tulad ng ginagawa mo. Manghihingi sa kapwa. Manghihingi ng donation para may pambigay. Hindi lahat ay tulad mong desperado, ha? Hindi ka talaga nagre-research. Wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam na ang aking pamilya sa side ng misis ko ay may malaking korporasyon. Wala kang idea, see? Di ba? Basta ka na lang makabanat. Ayan kasi ang problema. Oo, yan ang problema mo. Basta ka na lang may masabi. Another paninira, patong na naman na kaso sa'yo. Hindi naman kita titigilan, Norman Gusgusin. Alam mo yon? I have a lot of lawyers. Meron akong pambayad. I will continue on filing. Walang problema dun, man. Problema mo yon. Sa tuwing meron kang sasabihin na kasinungalingan, misinformation, at libelous, talagang ipafile ko ulit yan. Walang problema doon, man. Wala, easy. Para sa akin, sobrang easy niyan. Alam mo yon? Hindi naman ako tulad mo na mag-iinikot pa sa munisipyo. Alam ko naman yung pupuntahan ko. Oath. Tapos na. Finish. Ganun lang yun. Easy. Tapos yung mga susunod, SPA lang. Kasi may pera. Ang tanong, ikaw, hindi tulad mo na mag-iinikot pa ako sa buong munisipyo. Lalabas pa ako, papasok, lalabas, papasok. In fact, pawisan. Ang init, ano? Ikaw ba naman magpabalik-balik ka? Wala ka kasing abogado? Oo. Ang yabang-yabang mo pa, sinasabi mo, meron kang group of lawyers? Kung lehitimong may group of lawyers ka, hindi ka sana nagkaganyan. Legit lang, mga kahombre ko. Kasi tama ng SPA, okay na yun. Wala. Puro ka kasinungalingan. Hindi talaga uubra kasi talagang wawasakin kita ng paulit-ulit sa tuwing ikaw ay nagsisinungaling. Gumanti lang ako. Ngayon, yung sa amin dalawa lang. Hindi nga ako nandadamay Siya lang ang mahilig mandamay, mag-interview ng kung sino-sino tao Naghahanap na kakampi. Hindi pandadamay ang pangi-interview. Alam mo ba kung bakit ko in-interview yung mga tao na galit sa'yo? Simple lang, para mabigyan sila ng boses sa mga ginawa mong kasamaan sa kanila. Gets? Kasi wala silang boses. Alam mo rin naman siguro na kaya ako nandito ay para bigyan ng boses yung mga tinarantado mo daw, di umano,
noon at ilabas lahat ng ebidensya. Ayan ang platform ko ngayon sa YouTube channel ko. Naiintindihan mo na ba? O hindi mo na naman maintindihan kasi ang hina ng comprehension mo. Yan yung totoo. They need to voice out yung mga kabalbalan na ginawa mo sa kanila. Kasi kung sila lang mag-post niyan, walang mangyayari. Naintindihan mo na ba? Ayan na ang content ko. Hindi paninira. Awareness, pambukas ng mata at tenga. Kasi sa mundo ngayon, kapag ikaw ay tanga, mapag-iiwanan ka habang buhay ka ng maghihirap. At yan ang ayaw ko sa mga tao. Libre po na impormasyon ang mga binibigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng leksyon sa buhay. Yun lang, di ba? Magkaiba po ang pagsasabi ng totoo sa paninira. Oh, 20 years old noon si Makagago. Naintindihan na ng tao yan, nagbago. Ikaw, ay hindi pa ako 50 years old, 45 pa lang ako. Syunga. Norman Gusgusi naman. Yung ibang mga tao, umaangat ang edad. Ikaw, umaatras ang edad. Duwag ka, suntukan lang pala eh. Ako, alam ko na matatalo ko sa suntukan eh. Kaya kailangan may second round saksakan. Tangina, puta 46 na ako, ano ka ba? 46 o 47. Pero syempre malamang, nag-birthday ka na kasi September ang birthday mo, kalat na kalat. Para po sa ating mga normal na mga tao, isa lang ang ating birthday. So sa isang taon, isang beses lang umaangat ang ating edad. Itong tao na to, sabi niya, 46 siya. Kaso lang mga kahombre ko, dalawa po ang birthday nito. Isang September at isang December. So in short, sa isang taon, dalawa po ang birthday niya. So, 2 beses, mga kahombre ko, tumataas ang edad niya. So, yes, tama to, Norman Gusgusin. Magsi-50 ka na. At dito, mga kahombre ko, legit yan. Yung mga ginawa ko na yon, hindi ako 20, 17 pa lang ako noon. Tignan mo naman itsura ko dyan. 17 lang ako niyan. Bata pa ako niyan. Ang problema, Norman Gusgusin, almost 50 ka na, tas ganyan ka pa, imaginein mo yon, haharap ka sa patong-patong na kaso. At ano ba yung mga kaso? Cyber libel. Bakit? Anong ginawa nito? Nag-lead ng misinformations. Nag-lead ng mga kasiraan sa mga tao. At lalong-lalo na naglabas ng data privacy. At lalong-lalo na panay ang mura sa internet. 50 years old! Yan yung kinakaharap mo or kakaharapin mo sa korte, sa mga korte actually. Yan yun. Cyber libel, sa edad mong 50, nakakahiya yan. Yung mga ganyan pong kaso, pang mga 18, pang mga 28, siguro 30. Pero yung ganyan, mga kaumri ko, 50, haharap ka sa judge, tas ipe-play yung video mo na puro mura, puro insulto, puro misleading informations, libelous statements mo, nakakahiya, halos kaedad mo na yung judge, pero ikaw, nandun ka, napupukol ka dahil sa katarantaduan na ginawa mo sa internet. Nakakahiya po yun, mga ka-hombre ko, kasi kahit papano, itong ginawa ko na to na mga video, yung mga nakaraan ko, 17 lang ako niyan. Kahit pa paano, kung sakali man na nakasuhan ako nung panahon na yon, kung humarap ako sa judge, I don't know, 18, 19, di ba? Kasi more or less 2 years yan. Understandable, bata lang to ganun talaga. Ikaw, 50, harapin mo, cyber libel, nakakahiya. Nako, ano bang buhay ang pinasok mo? Tingnan nyo mga kahombre ko Ganito po yung nangyari kay Norman Gusgusin nung nagsalita ang anak ni Casper laban sa kanyang ama. Lalo ka nakahanap ng kaaway, tarantadong hindot ka. Ngayon ka nga magyabang, ngayon mo nga ako puntahan sa bahay. At ibibigay ko na yung hinahanap mo, puki ng ina mo. Pinaliwanag ko, pati inaanak ko, dinamay Kaya nga eh. No? baka sabihin, hindi ko inaanak yon. Nung pagkakamali mo, inaanak ni Boss yun. Putang ina mo, pati inaanak ko, dinamay mo. Kaya pwede kitang pagreakan. Putang ina mo, pwede kitang murahin. Dinamay mo yung inaanak ko Hindi nyo ba alam ibig sabihin ng inaanak? Pangalawang ama niya ako, putang ina mo. Nung pagkakamali mo, makabaho. Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita. Makagago! Puking ina mo!
Hayop ka! Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama. Puking ina mo ulit. Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho. Puking, ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtabang-tabangan. Putang ina mo. Magtabang-tabangan ka ngayon. Oh, ano? Ayan, minumura kita, makagago, maliwanag. Makagago, putang ina mo. Minumura kita. Oh, ngayon ka magtabang-tabangan, pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. At dali, pumunta ka rito. Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo, sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. Samantala mga kahombre ko, nung dinamay ni Fujinius Vlog yung anak niya, ito lang po ang naging reaction niya. Ami Mamon, boss, ano masasabi ba na anak mo daw yung pinost ni FJ? Hindi ko po problema yun. Problema niya yun. Hindi naman ho ako magkakaproblema eh. Sila ho eh. Sa totoo lang, hindi ho nila matatakasan yan. May nakabantay na ho dyan eh. Magkita-kita na lang. Parang may mas amor ka pa sa inaanak kuno mo na hindi mo pinuntahan noon sa simbahan. At sa totoo lang mga kahombre ko, eto real talk mas may nabigay pa ako sa batang yun kaysa sa kanya. Hindi niya pa ako ninong sa lagay na yan. Nakakaya ka talaga, Norman Gusgusin, Diyos ko. At sa latest live ni Gusgusin, mga kahombre ko. At syempre, lahat ng member ng Crime Buster ng Quezon City. Shout out sa inyong lahat. At alam nyo naman, suportado ko kayo dyan. Parin Jad, shout out sa iyo. At saka sa lahat ng mga membro ng Crime Buster kanina. Ang Crime Busters po ay isang fraternity, mga kahombre ko. Respeto sa inyo, mga brad. Baka naman ginagamit mo na naman itong mga to, itong mga pangalan na ito. Kasi ito po si Norman Gusgusin ay kilalang kilala bilang gumagamit ng iba't ibang mga pangkat sa kulungan o kaya naman samahan sa labas ng kulungan. Mag-iingat po tayong maniwala sa taong ito. Napakasinungaling po nito, mga kahombre ko. At ito, wag nating kakalimutan na siya po ay isang akro daw, sabi niya. Tapos ngayon, nakikisama na siya sa ibang kapatiran. Crime Busters naman daw. Decide! Decide, ano ka ba talaga? Crime Busters or akro? Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Pero napabulaanan na po yan ng paulit-ulit ng akro community na hindi po siya parte ng akro. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Ano ba ang masasabi nyo sa mga kahibangan ni Norman Gusgusin? Yun lang. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.